ba? Kailangan mong pagtiisan ang mga bagay-bagay, malagaan naman po yung pananampalataya. Yan. Kaya kung mapapakinggan po natin dito po sa Pahayag, chapter 2, verse 10, yung sitwasyon po dito, di ba, ng mga unang Christian or early Christians na tinatawag po natin, di ba? Sinasabi po dito sa Pahayag, yan, huwag mong katakutan ang mga bagay na inyong malapit ng tiisin. O, di ba? Yan, iba-iba man po yung sitwasyon po natin, di ba? Isa pa rin word, iba-iba man pong pagsubok ang nararanasan po natin, isa pa rin word. Ang dapat po natin i-input sa ating pananampalataya yung pagtitiis. Diba? Yan. Minsan may mga pagtatalo-talo lang sa mag-asawa. Yan. Hindi nasasama yung babae. Minsan itong sila lalaki, kayo na nga lang pumunta doon. Diba? Yan. Oo. Pagtiisan din po natin ang ating asawa. Kung kahit medyo magunga yan, wala po tayong mag-asawa po natin yan. Kaya kasama din, kalapit din po yan sa pagtitiis po natin. Diba? Mananampalataya po tayo Ganun po yan. Iba-iba pong senaryo. Pero ito po ay mabigat naman itong sa kanila. Kasi ang pinagtitiisan nila dito ay pinagbibilanggok pa sila. Diba? Pinag-uusig sila noon. Pero isang word po yung binabanggit ko dito. Yung pagtitiis sa pananampalataya. Hirap man yan, pagod man yan, peligro man yan. Yan, pagtiisan mo yan. Diba? Para mabigyan ka ng buhay na walang hanggan. Nakasulat po sa Book of Revelation or Pahayag. Yan. Huwag mong katakutan ng mga bagay na inyong malapit tiisin. Narito malapit ng ilagay ng Diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan. Diba? Ikaw na ikukulong pa, magtsatsaga, magtitiis ka pa sa pananampalataya mo. Iba yung senaryo nila noon, diba? Ganun kabigat yung pagiging Kristiyano nila noon. Upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Diba yung commitment sa Diyos? Diba? Hanggang nabubuhay ka, nandiyan yung commitment mo sa Panginoong Diyos. Hindi naman nga within 10 days, Kristiyano ka. Yan. Tapos sa sunod na araw, hindi na. Diba? Tapos maghahanap ka ng buhay na walang hanggan. Ay sinasabi po dito, ayon po sa Pahayag, diba? Yan. Na kailangan mong maglingkod sa Panginoong Diyos kailan habang nabubuhay ka bago ka pabibigyan ng putong ng buhay. Yan, talik ulit tayo dito sa mga kabataan. Yan. Yung pagiging Kristiyano ninyo, tinuturo ko din po dun sa mga lalo kayo, kahit sabihin natin kabataan kayo, kung baptize na po kayo, may responsibilidad din po kayo sa iglesia o sa church na tinatawag. Yan, kaya kung pagbibigyan kayo ng pagpalain man kayo sa material na bagay, diba? Huwag niyo pong kakalimutan yung iglesia na kung saan po kayo napabilang at kung saan po kayo nabautismuhan. Na kahit magkatrabaho man kayo pagdating ng araw, ay dalawin nyo din naman yung iglesia. Diba? Yan. Sinasabi, makidamay nga. Diba? Sa mga nagtuturo. Diba? At ipunin na pagdating ng araw, pag bumalik kayo doon sa iglesia, di ba na kung saan kayo nanggaling. Minsan kasi napapalayo kayo kasi nabigyan kayo ng trabaho sa malayong lugar. Yan. Saan ang nadagdag sa inyo pagbalik ninyo, ipananampalataya at hindi pride, baka mamaya misyonaryo lang kayo pagbalik ninyo. Ay parang gusto nyong pakiramdam ninyo ay special treatment kayo pagdating nyo sa iglesia. Tayo po'y pantay-pantay. Pag-usaping pananampalataya, tunay na pananampalataya po ang pinag-uusapan. Yan, ang ipunin nyo po ay yung pananampalataya na habang tumatagal kayo, lumalaki yung pananampalataya, hindi po yung pride na pagdating po ng araw, aba, ito pala si kapatid na ganito ay mayaman na. Diba, magkaroon ng pagtatangi. Kung gusto yun din naman, special treatment kayo. Pag hindi kayo ganun ma-approach, kabay magtatampo na. Hindi po ganun. No? Sa mga kabataan, palahala po yan. Tuloy! Yan, talastasin po natin ang ating mga sarili. Yan, as a whole. No? Tayong lahat. Kung tayo po ay nasa tamang pananampalataya pa. Yan, pag sinabi po natin nasa tamang pananampalataya pa, yan, tayo pa ba ay nakakasunod sa kalooban ng ating Panginoon Kristo. Kung kailan lamang po natin gustong dumalo, doon naman po tayo dadalo sa pagkakatipon. Na ngayon nakasulat yun. Diba? Dahil kuman po yan, mga kapatid. Yan po ay kalooban ng Panginoong Diyos. Diba? Yan. Talastasin po natin siya sa atin po natin. Diba, mga kapatid, isang tabi yung pride. Kung may mga hindi pagkakaunawaan,
ay ayusin. Sino ba po mag-aayos niyan? Kundi kayo-kayo, tayo-tayo lang din po sa Iglesia. Hindi naman po pwedeng si Tulfo ang mag-aayos niyan. Tuloy, na kung tayo ay nakakasunod pa sa kalooban ng Diyos, baka tayo ay unti-unti nang nahihina sa pananampalataya at malapit nang tumalikod sa Diyos. Diba? Hindi po malabo yan, may mga tumatalikod sa Diyos. Hindi na pagkayanan yung pagsubok. Yan. Ayusin. Diba? Kung tayo po ay tumalikod sa Diyos, ay wala na tayong tsansa na maligtas pa sa araw ng paghuhukom. Diba? Wala nang chance. Ay paano ngayon kung tumalikod ka sa pananampalataya mo, natigo pa, hindi ka na nakabalik. Diba? Wala ka nang chance sa kaligtasan. Ayaw po ng Panginoong Diyos sa kanyang lingkod na duwag. Yan, tuloy. Yan, ito nga po ang sinasabi na Apostol Pablo sa kanyang metaphorical statement sa pangangaral niya dito sa mga taga-Corinto. Unang sulat niya, chapter 9, verse 26. Pakinggan po natin. Yan. Ako nga tumatakbo sa ganitong paraan. The journey of life as a Christian. Yan. Tayo po ay may kanya-kanyang takbuhin. Di ba? Yan. May kanya-kanya din pong struggles. Yan. Yung kalakasan ng katawan ng bawat, literal po natin itong takbuhin. Di ba? O sige, subukan natin magsitakbo po tayo. Kung talagang may maiiwan yan, kung sino yung medyo senior niya, medyo mataba-tabay, talagang maiiwan. Di ba? Yan, ililiteral po natin. Ganun din po sa pananampalataya. Yung estado ng pananampalataya po natin, hindi po pantay-pantay, pare-pareho po yan. Di ba? Yan, kaya yung iba talaga, dapat po nating alalayan doon po sa medyo alalayan po natin, tuwasan po natin matisod. Yan, tuloy. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan, sabi ng Apostol Pablo, yung journey of life as a Christian. Ang tinutukoy ng Apostol Pablo dito, journey of faith, na hindi gaya ng nagsasapalaran. Diba? Yung tinatawag dito ni Apostol Pablo, yung objective ko, yung goal ko, sabi ni Apostol Pablo. Sa ganito rin, ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa akin. Yung target niya, di ba yung buhay na walang hanggan? Ama, dire-diretso ako dito. May assurance ako dito. Tinahalin tulad ni Apostol Pablo, hindi ako sumusuntok sa akin dito. Basta pagsuntok ko dito, yan, sa goal, sabi ni Apostol Pablo. Kasi yung goal niya, as a Christian, yung buhay na walang hanggan, makukuha niya yan. Kailan niya po sinabi niya? 1 Timothy chapter 2, chapter 4, verse 6 to 8, di ba? Yung malapit na siyang, mamatay, di ba? Na babanaan niya na yung kanyang buhay. Kailan niya sinabi yan, nung natapos niya ng kanyang takbuhin kay Timoteo, di ba? Yan, kaya nung sumulat siya dito sa mga taga-Corinto, yan, yung goal ko as Christian, yung journey of ng faith ko, yan, hindi ako sumusuntok sa amin dito, may assurance itong pananampalataya ko, di ba? Yan, may kapalit na buhay na walang hanggan ito, tuloy po natin. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, self-discipline as a Christian, di ba? Yan, ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba ay ako din ay itakwil. Abay, nangyayari po ito mga kapatid. At ako'y sinasabi ko po ito sa mga kapatid sa pananampalataya sa kaligtasan. Baka naman pagdating ng araw, tayo po may pari-pareho na iba't iba po tayong pagsubok sa buhay. At baka ako po hindi ko makayanan ang pagsubok sa buhay at tumalikod ako sa pananampalataya. Mga patuloy kayo sapagkat ang commitment nyo ay sa Diyos at hindi sa akin. At totoo po yan. O, tingnan nyo po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Baka siya naman ay matakbuhin. Ay nangyayari po yan mga kapatid. Diba? Kung alin pa nga po yung sinasabi po natin nung nagsisimula pa lang po tayo na tayo po yung nakakarinig ng Ebanghelyo, ng aral. Abay, sinasabi natin, napakagaling talaga nitong ni brother. Diba? Napakagaling talaga. Abay, nalingat ka lang sa pagkalipas ng ilang taon eh. Nauna pang nagtalikod si brother na kung saan siya po yung nagkumbinsi sa atin para maging Kristiyano. Pero nakakalungkot man po, ay kailangan po natin magpatuloy. Hindi po natin sasabihin, abay si kapatid nga na ganito, napakagaling na mga ngaral yan. Yan pang nagbautismo sa akin. Yan, ibibinautismuhan pa ako niyan para maging Kristiyano. Ay tumalikod nga, ako pa kaya, di ba yung sasabihin po natin, hindi. Sabi nga ng Apostol Pablo, yan, ngunit hinampas ko nga ang aking katawan. Yan, self-discipline. Disiplina ba? Para dun sa goal mo. Di ba yung buhay na walang hanggan? Yan, kailan yan? Yung Christian life, yung journey ng ating pananampalataya, di ba yung takbuhin ng ating pananampalataya, pinapractice po natin yan, pinapatibay po natin yan.